Ang hangin mula sa dagat ng Batangas ay may dalang alat at pangako. Para kay Lizette Serrano, iyon ang amoy ng habang buhay. Nakasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Dominic De Leon, dinarama ang bawat mabagal at matatag na tibok nito. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa paglubog ng araw, ang mundo nila ay perpekto. Pagkatapos kong graduate, bulong ni Dominic, ang hininga niya ay mainit sa buhok ni Lizette. Bibisitahin natin sila mama at papa. Opisyal na. Sasabihin ko sa kanila na ikaw na ang babaeng pakakasalan ko. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lizette. Sigurado ka na ba talaga sa akin, Dom? Isang simpleng babae lang ako. Ikaw, isang De Leon. Inangat ni Dominic ang kanyang mukha, at sa mga mata nito ay nakita ni Lizette ang isang debosyon na kayang magpatigil ng kanyang mundo. Mula sa bulsa, may kinuha si Dominic na isang maliit na kahon. Pagbukas niya, isang simpleng silver na kwintas na may palawit na hugis araw ang tumambad sa kanya. Hindi mahalaga ang apelyido, Liz. Ang mahalaga ay ikaw, sabi ni Dominic habang isinusuot sa kanya ang kwintas. Habang suot mo to, suot mo rin ang puso ko. Pangako yan. Hinalikan siya ni Dominic. Isang halik na lasang alat, lasang pangarap at lasang pangako. Niyakap niya ito ng mahigpit, sa pag-aakalang ang yakap na iyon ay sapat na para manatili sila sa sandaling iyon magpakailanman. Iyon ang huling pagkakataon na naramdaman niyang buo ang kanyang mundo. Makalipas ang ilang oras, ang amoy ng pangako ay napalitan ng amoy ng takot. Nasa bahay na si Lizette, ninanamnam pa rin ang tamis ng kanilang pag-uusap nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya, ang ngiti ay naroon pa rin sa kanyang boses. Miss Lizette Serrano po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya, formal at walang emosyon. Opo, ako nga po, sagot ni Lizette, unti-unting nawawala ang kanyang ngiti. May kakaibang ka ba siyang naramdaman? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagpatuloy ang lalaki. Galing po ako sa Batangas General Hospital. May kailangan po kayong malaman tungkol sa pamilya De Leon. Nagkaroon po ng malubhang aksidente sa sasakyan. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lizette. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tenga at ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso. Aksidente. Pamilya De Leon. Ang sumunod na mga araw ay isang malaking malabong panaginip. Ang burol. Ang mga taong nakaitim, ang mga bulong-bulungan, ang mga hikbi. Nakatayo si Lizette sa isang sulok, hinahanap ng kanyang mga mata ang nag-iisang taong makakapagbigay sa kanya ng lakas. Hinahanap niya si Dominic. At nakita niya ito. Nakatayo malapit sa dalawang kabaong, tila isang estatwang gawa sa bato. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay wala na, napalitan ito ng isang malamig at blangkong tingin. Walang luha, walang emosyon. Parang isang taong nilisan na rin ang kaluluwa. Sa tabi niya ay ang kanyang tiyo Antonio, ang kapatid sa ama ng papa ni Dominic, na todo ang pag-akbay dito, ipinapakita sa lahat ang kanyang pagiging mapag-arugang kamag-anak. Gustong-gusto siyang lapitan ni Lizette. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, yakapin ito at sabihin, nandito lang ako. Ngunit may isang hindi nakikitang pader na nakapalibot kay Dominic. Isang pader na gawa sa yelo na kahit siya ay hindi kayang basagin. Kaya nanatili siya sa kanyang kinatatayuan, mahigpit na hawak ang kwintas na bigay nito, ang tanging piraso ng Dominic na mainit pa sa kanyang pakiramdam. Lumipas ang libing. Lumipas ang mga araw na naging isang linggo. Walang Dominic na nagparamdam. Ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot, ang kanyang mga text ay hindi nire-replyan. Bawat araw na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, nag-iiwan ng laso ng pag-aalala at pagtataka. Hanggang isang gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Si Dominic. Bumilis ang tibok ng puso ni Lizette, isang halo ng ginhawa at kaba. Dom, sagot niya kaagad. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Nag-alala ako ng sobra. Magkita tayo, putol ni Dominic sa kanya. Ang boses niya ay malamig. Walang bakas ng dating paglalambing. Sa dati nating tagpuan. Ngayon na. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang tawag, hindi na hinintay ang sagot niya.
Nanginginig ang mga kamay ni Lizette habang nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Ang dati nilang tagpuan. Ang dalampasigan kung saan, 1 linggo lang ang nakalipas, ay pinangarap nila ang kanilang kinabukasan. Ngayon, habang papalapit siya, ramdam niya ang lamig ng hangin na tila may dalang babala. Naroon nga si Dominic. Nakatayo sa tabi ng dagat, nakatalikod sa kanya. Ang mga alon ay marahas na humahampas sa dalampasigan, isang salamin ng kaguluhan sa dibdib ni Lizette. Dom, tawag niya, halos isang bulong. Dahan-dahan itong lumingon. At sa sandaling iyon, alam ni Lizette na may nagbago. Hindi na ito ang Dominic na minahal niya. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagsinta, ay naging 2 piraso ng yelo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga labi ay isang tuwid na linya. Anong nangyayari? Tanong ni Lizette, humakbang siya palapit, ang kamay ay nakaunat para hawakan ito. Pero umatras si Dominic, iniiwasan ang kanyang paghawak. Ang simpleng kilos na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Kailangan na nating itigil to, Lizette, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at walang buhay. Itigil? Ang alin? Naguguluhang tanong ni Lizette. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis sa takot. Dom, hindi kita maintindihan. Dahil ba ito sa nangyari? Nandito ako para sa'yo. Sabay nating haharapin to. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dominic, isang tunog na hindi niya kailanman narinig mula rito. Haharapin? Lizette, hindi mo alam ang sinasabi mo. Masyadong magkaiba ang mundo natin. Noon pa man, alam ko na yon. Nagkamali lang ako ng akala. Nagkamali? Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Lizette. Ang lahat ng pinagsamahan natin, ang lahat ng pangarap natin, isang pagkakamali lang. Tumingin si Dominic sa kanya, diretsong-diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang emosyon dito, isang malamig na galit. Isang pagkakamali. Pagod na ako, Lizette. Pagod na akong magpanggap. Magpanggap, paulit-ulit niyang tanong, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang sabihin mong mahal mo ako, pagpapanggap lang yon. Hindi ito sumagot. Ang pananahimik nito ay mas malakas pa sa anumang salita. Hinawakan ni Lizette ang kwintas na nakasabit sa kanyang leg. Pero ito, sabi mo, habang suot ko to, suot ko ang puso mo. Ang tingin ni Dominic ay bumaba sa kwintas. Sa isang saglit, nakita ni Lizette ang isang kislap ng sakit sa mga mata nito, ngunit nawala rin ito kaagad, napalitan ng tigas ng bato. Mga salita lang yon, Lizette. Walang kahulugan. Doon na bumuhos ang mga luha ni Lizette. Ang bawat salita ni Dominic ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kilala kita, Dom. Hindi ikaw yan. May problema ba? Sabihin mo sa akin, pakiusap. Ang problema, Lizette, sabi ni Dominic, ang boses niya ay tumigas, ay ikaw. Isang pabigat. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Hindi na kita mahal. Ang huling 3 salita ay tila isang bomba na sumabog sa kanyang pandinig. Hindi na kita mahal. Kaya pakiusap, dagdag nito, ang mga mata ay hindi na nakatingin sa kanya, kundi sa madilim na karagatan. Umalis ka na sa buhay ko. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Dominic at nagsimulang maglakad palayo, hindi man lang lumingon. Bawat hakbang nito palayo ay parang pag-alis ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Naiwan si Lizette na nakatayo doon, nanginginig sa lamig at sa sakit. Pinapanood niya ang anino ni Dominic na unti-unting nilalamon ng dilim hanggang sa tuluyan na itong mawala. Ang mundo niya ay gumuho. Ang hangin ay naging mabigat, hindi siya makahinga. Ang dibdib niya ay sobrang sikip, parang dinudurog. Hinawakan niya ang kwintas, at ang dating init nito ay napalitan ng lamig na gumapang sa buong katawan niya. Naramdaman niyang nanlabo ang kanyang paningin. Ang tunog ng mga alon ay unti-unting humina. Ang buhanginan ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. At pagkatapos wala na. Isang ganap na kadiliman. Nang imulat ni Lizette ang kanyang mga mata, puting kisame ang una niyang nakita. Ang amoy ng alkohol ay nanunuot sa kanyang ilong. Nakahiga siya sa isang kama sa loob ng isang maliit na kwarto. Isang klinika. Isang babaeng nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng uniforme ng nurse ang lumapit sa kanya,
may ngiti sa mga labi. Gising ka na pala, iha. Huwag kang mag-alala, may nakakita sa'yo na nawala ng malay sa dalampasigan at dinala ka rito. Sinubukan ni Lizette na bumangon, ngunit isang matinding sakit ng ulo at bigat sa puso ang pumigil sa kanya. Ang alaala ng huli nilang pag-uusap ni Dominic ay bumalik na parang isang alon at muling naramdaman niya ang sakit. Ayon sa pagsusuri ng doktor, mukhang dahil sa stress at pagod ang pagkahimatay mo, patuloy ng nurse. Normal lang yan, lalo na sa kalagayan mo. Kalagayan ko, tanong ni Lizette, ang boses ay paos. Umiti ang nurse, isang ngiti na puno ng kahulugan. Inabot nito ang kamay ni Lizette at marahang pinisil. Miss Serrano, nagdadalang tao ka. Ang mga salita ng nurse ay umalinggaw sa loob ng maliit na silid, ngunit tila hindi ito maiproseso ng isip ni Lizette. Nagdadalang tao. Buntis. Buntis siya sa anak ng lalaking dumurog sa kanyang puso ilang oras lang ang nakalipas. Isang mapait na kabalintunaan. Ang dapat sana'y balitang magdudulot ng ligaya ay naging isang dagdag na pasanin sa kanyang wasak na pagkatao. Umuwi si Lizette na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay mahirap. Ang kwintas na bigay ni Dominic ay tila isang piraso ng yelo na nakasabit sa kanyang liig, isang paalala ng isang pag-ibig na nag-iwan sa kanya ng isang lihim na hindi niya alam kung paano haharapin. Sa payo ng doktor, nagpasya siyang magpa-ultrasound makalipas ang ilang linggo. Kailangan niyang malaman kung malusog ang sanggol sa kanyang sinapupunan, kahit pa ang isip niya ay puno ng pag-aalinlangan. Humiga siya sa malamig na higaan ng klinika, ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang malamig na gel sa kanyang tiyan. Okay, Miss Serrano, tingnan natin ang baby mo, sabi ng doktora na may magiliw ng ngiti. Iginulong ng doktora ang probe sa kanyang tiyan. Sa monitor, isang maliit na kumikislap na tuldok ang lumitaw. Ang tibok ng puso. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang pumuno sa dibdib ni Lizette. Isang buhay. Isang parte niya at ni Dominic. Ayan, napakalinaw ng heartbeat, sabi ng doktora. Pagkatapos ay bigla itong natigilan. Kumunot ang noo nito habang patuloy na iginagalaw ang probe. Teka, sandali lang ni. Bumilis ang kabog sa dibdib ni Lizette. Bakit po, Dok? May problema po ba? Hindi sumagot ang doktora. Ang atensyon nito ay nakatuon sa screen. Impossible, D. Bulong nito sa sarili. Tumingin ito kay Lizette na maihalong pagkamangha at gulat. Miss Serrano, may kambal ka ba sa pamilya? O wala po. Bakit po? Itinuro ng doktora ang monitor. Kasi hindi lang isa ang nakikita ko. Itinuro nito ang isang kumikislap na tuldok. Isa, D. Itinuro pa ang isa. Dalawa at ito patatlod. Huminga ito ng malalim. Diyos ko. Apat. Apat ang tibok ng puso na naririnig ko. You're having quadruplets. Quadruplets. Apat. Ang salitang iyon ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Lizette. Kung ang isa ay problema na, paano pa kaya ang apat? Paano niya bubuhayin ang apat na bata ng mag-isa? Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan, mas matindi pa sa sakit na idinulot ng pag-iwan ni Dominic. Pag-uwi niya, dala ang balitang iyon, sinalubong siya ng kanyang ina. Nakita nito ang resulta ng ultrasound sa kanyang kamay. Pagkatapos basahin ang resulta, ang mukha ng kanyang ina ay hindi nagpakita ng tuwa, kundi ng matinding pag-aalala. Lizette, anak, sabi nito sa mahinang boses. Hindi mo ito kakayanin. Iniwan ka na ng lalaking iyon. Paano mo palalakihin ang apat na bata ng mag-isa? Magsasalita ang mga tao, pag-uusapan tayo. Pero mga anak ko po sila, naiiyak na sagot ni Lizette. Alam ko, tumaas ang boses ng kanyang ina. Kaya habang maaga pa, kailangan mong gumawa ng paraan. May mga klinika para sa kapakanan mo rin ito, anak. Ipakuha mo na yan. Ang mga salitang iipakuha mo na yan ay parang isang sampal na gumising kay Lizette mula sa kanyang pagkalugmo. Sa isang iglap, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan nito ng isang damdamin na hindi niya panaramdaman kailanman, ang bagsik ng isang ina. Tumingin siya sa kanyang ina, ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit may bagong determinasyon.
Hindi. Hinding-hindi ko gagawin yan, mga anak ko sila. Dugo't laman ko. Kahit mag-isa, bubuhayin ko sila. Nang gabing iyon, habang tulog ang kanyang ina, tahimik na nag-empek si Lizette. Isinilid niya sa isang maliit na bag ang iilang damit at ang lahat ng perang naipon niya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi na siya nag-iisa. May 4 na dahilan siya para lumaban. Sumakay siya sa huling biyahe ng bus pa Maynila, palayo sa San Mateo, palayo sa lahat ng masasakit na alaala. Habang tinatahak ng bus ang madilim na kalsada, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng isang pangako. Ipinangako niya sa 4 na buhay sa loob niya na bibigyan niya sila ng magandang kinabukasan, kahit anong mangyari. 5 taon ang lumipas. Ang maliit na apartment ni Lizette sa isang abalang lugar sa Maynila ay magulo, ngunit puno ng buhay. Ang dating Lizette na mahina at maramdamin ay matagal nang nawala. Ang pumalit ay isang ina na kayang pagsabayin ang lahat. Leo, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Matt, ibalik mo yan kay Elia. Kay Ana, anak, wag mong isubo yan, sigaw ni Lizette habang hinahalo ang sinangag. Ang kanyang 4 na anak, ang magkakamukhang sina Leo at Matt, at ang fraternal twins na sina Elia at Kiana, ay ang kanyang mundo. Para sa kanila, nagbenta siya ng kung ano-ano online. Mga damit, pagkain, kahit anong pwedeng pagkakitaan. Mahirap pero masaya. Bawat pagod ay napapawi sa tuwing yayakapin siya ng 4 na maliliit na braso. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga damit na ibebenta, nag-scroll siya sa kanyang cellphone para tingnan ang balita. At doon, sa gitna ng mga walang kwentang showbiz news at politika, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Isang mukha na sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 5 taon. Ang headline, Dominic De Leon, CC ng De Leon Agricorp, nagbabalik sa Pilipinas matapos ang 5 taon sa Amerika. Nabitawan ni Lizette ang hawak niyang damit. Ang kanyang puso, na sa loob ng 5 taon ay tumibok lamang para sa kanyang mga anak, ay biglang kumabog sa paraang matagal na niyang hindi naramdaman. Isang halo ng kaba, galit, at isang kakarampot na sakit na akala niya ay naghilom na. Nagbabalik na siya. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Ang hangin sa loob ng opisina ni Dominic De Leon ay malamig at payapa, isang malaking pagkakaiba sa nag-aalab na impyerno sa kanyang dibdib. Mula sa ika-4 na palapag ng gusali sa puso ng Makati, ang buong Kamaynilaan ay parang isang laruan sa kanyang paanan. 5 taon. 5 taon siyang nagtiis, nagtrabaho, at nagplano sa Amerika para sa sandaling ito. Para sa kapangyarihang hawak niya ngayon. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ang kapangyarihang ito ay may presyo. At ang presyong iyon ay ang kaluluwa niya. Ang presyong iyon ay si Lizette. 5 taon. 5 taon ng impyerno. Ang unang taon ang pinakamahirap. Gabi-gabi, binabalikan siya ng mukha ni Lizette, ang mga mata nitong puno ng pagkalito, at sakit nang sabihin niya ang mga kasinungalingang iyon. Hindi na kita mahal. Ang mga salitang iyon ay hindi lang si Lizette ang sinaksak, kundi pati na rin ang sarili niyang puso. Ngunit kailangan. Naalala niya ang gabing iyon, ilang araw matapos ang libing. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon na dati puno ng tawanan, natagpuan niya ang isang maliit na notebook sa ilalim ng kama ng kanyang ama. Hindi ito isang opisyal na dokumento, kundi isang personal na tala-arawan. At sa mga huling pahina, isinulat ng nanginginig na kamay ng kanyang ama. Kinausap ako ni Antonio. Gusto niyang ako na ang magretiro. Ibinibigay niya sa akin ang mga peking report, sinasabing palugi na ang kumpanya. Alam kong nagsisinungaling siya. May ginagawa siyang masama sa likod ko. May banta sa kanyang mga mata. Natatakot ako para sa pamilya ko. Ang huling entry. Petsa, 1 araw bago ang aksidente. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang mapag-arugang Tio Antonio ay isang ahas. Isang halimaw na pumatay sa sariling kapatid para sa pera at kapangyarihan. Sa sandaling iyon, alam ni Dominic na hindi niya kayang lumaban. Mahina siya, walang alam sa negosyo, at higit sa lahat, si Antonio ang naging legal guardian ni Lizette matapos nitong pakasalan ang ina ng dalaga. Isang galaw lang niya at madadamay si Lizette. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang magliligtas dito.
Tinulak niya ito palayo. Dinurog niya ang puso nito para hindi na ito lumingon pa sa kanya, para malayo ito sa gulo. At pagkatapos, umalis siya. Dala ang galit at pangako ng paghihiganti. At ngayon, nagbalik na siya. Hindi na bilang isang nagdadalamhating binatang walang alam, kundi bilang ang bagong ihi ng sarili niyang kumpanya sa Amerika, isang puwersa na kayang makipagsabayan sa De Leon Agricorp. Isang puwersa na kayang wasakin si Antonio Del Mundo. Ngunit bago ang lahat, may isang sugat na kailangan niyang tingnan. Isang pangulila na hindi kayang pawiin ng 5 taon. Kinabukasan, nagmaneho si Dominic papuntang Batangas. Hindi sa mansyon ng mga De Leon na ngayon ay pugad na ng ahas, kundi sa isang maliit na barangay sa San Mateo. Sa harap ng isang maliit na bahay na kupas na ang pintura, itinigil niya ang kanyang mamahaling sasakyan. Ang bahay kung saan nakatira noon si Lizette. Bumaba siya. Ang puso niya ay kumakabog ng mas mabilis kaysa noong humarap siya sa mga pinakamahihirap na board meeting. Naglakad siya palapit sa gate. Ngunit sa halip na ang pamilyar na mukha ni Lizette, isang malaking PAA sale sign ang sumalubong sa kanya. Isang matandang babae mula sa kabilang bahay ang lumabas. Naghahanap ka ba ng mabibili, iho? Ah, hindi po. May hinahanap lang po akong dating nakatira dito, sagot ni Dominic, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ang pamilya Serrano po. Si Lizette Serrano. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ay, naku. Matagal na silang umalis dyan. 5 taon na yata. Pagkatapos mamatay ng mga De Leon, bigla na lang umalis yung dalaga. Ni hindi nagpaalam. 5 taon. Umalis siya pagkatapos ng nangyari. Ang balitang iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Dominic. Saan siya nagpunta? Ayos lang ba siya? Ang pag-aalala ay muling gumapang sa kanyang sistema, nilalamon ang malamig na determinasyon na binuo niya sa loob ng 5 taon. Bumalik siya sa Maynila na may bagong misyon. Kailangan niyang hanapin si Lizette. Hindi para guluhin ang buhay nito, kundi para lang masigurong ligtas ito bago niya simulan ang digmaan laban kay Antonio. Tumawag siya sa isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Hanapin mo siya. Lizette Serrano. Ito ang huling address niya sa Batangas. I need to find her. Now. Makalipas ang 2 araw na tila isang dekada, tumawag ang investigador. Sir, I found her. Nasa isang maliit na apartment sa Quezon City. Mukhang simple lang ang pamumuhay. I'll send you the address. Ang nanginginig na mga kamay ni Dominic ang kumuha ng papel at panulat. Isinulat niya ang address. Sa loob ng 1 oras, nasa harap na siya ng isang luma at maliit na apartment building, isang mundo ang layo mula sa kanyang penthouse sa Makati. Dito na ngayon nakatira ang babaeng pinangarap niyang bigyan ng isang palasyo. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob. Para ano? Anong sasabihin niya? Hi, Liz. Sinaktan kita 5 taon na ang nakalipas, pero para yun sa'yo. Kalokohan. Nakatayo lang siya roon sa tapat ng pinto na may numerong 2G, hindi alam ang gagawin. Nag-aalinlangan. Ngunit ang pangulila ay mas malakas. Itinaas na niya ang kanyang kamay para kumatok nang biglang bumukas ang pinto. Hindi si Lizette ang lumabas. 4 na maliliit na bata. 2 lalaki na magkamukhang magkamukha at 2 babae na magkaiba ang itsura. Sabay-sabay silang tumakbo palabas ng pinto, nagtatawanan, naghahabulan. Natigilan si Dominic. Ang kanyang paghinga ay naputol. Ang kanyang mga tuhod ay tila biglang nanghina. Ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang mga bata ay huminto sa pagtakbo nang makita nila siya. Tumingala sila sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. At sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga mata. Ang mga matang iyon. Pamilyar ang mga iyon. Araw-araw, sa loob ng 5 taon, iyon ang mga matang nakikita niya sa salamin. Ang mga mata. Iyon ang unang napansin ni Lizette. Ang mga mata ni Dominic, malalim, nagtatanong, at puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, ay nakatitig sa 4 niyang anak na parabang nakakita ito ng multo. Lumabas siya mula sa kusina, natataranta nang marinig ang biglang pagtahimik ng mga bata.
At doon, sa labas ng kanilang pinto, nakatayo ang multo ng kanyang nakaraan. Anak, pasok na kayo sa loob, sabi ni Lizette. Ang boses niya ay pilit na pinapakalma kahit ang puso niya ay parang tumatakbo sa isang karera. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang mga anak at marahang itinulak papasok ng apartment. Leo, Matt, Keana, Liadalina, pasok. Naguguluhan man, sumunod ang mga bata. Bago pa man niya maisara ng tuluyan ang pinto, isang kamay ang pumigil dito. Ang kamay ni Dominic. Malakas at matatag tulad ng dati. Lizette, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot, pilit na isinasara ang pinto. Ngunit mas malakas si Dominic. Itinulak nito ang pinto ng bahagya para magkaroon ng puwang. Hindi ito pumasok, pero sapat na ang puwang para magkaharap sila. Ang mga mata nito ay hindi na sa kanya nakatingin, kundi sa loob ng apartment kung nasaan ang mga bata. Sino sila? Tanong ni Dominic diretsahan. Ang bawat salita ay may bigat. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Lizette. Ang tanong na kinatatakutan niya sa loob ng 5 taon ay narito na. Humarap siya dito, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagtatanggol. Hindi mo na kailangang malaman. Wala kang karapatang magtanong. May karapatan ako, Lizette, giit ni Dominic, ang boses ay bahagyang tumaas. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba sila? Ang salitang i-anak ko ay parang isang dagitab na tumama kay Lizette. Biglang bumalik ang lahat ng sakit. Ang gabi sa dalampasigan. Ang mga luhang mag-isa niyang pinunasan. Ang mga pagod at puyat sa pagpapalaki sa kanila. At ngayon, darating lang ito at aariin sila. Hindi, sigaw niya, ang galit ay nangingibabaw na sa takot. Hindi sila sayo. Paano sila magiging sayo? 5 taon kang nawala. 5 taon mo kaming tinalikuran. Kaya wag mong sasabihin na may karapatan ka sa kanila. Hinila niya ang pinto ng buong lakas at sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Isinara niya ito ng malakas. Kalabog. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto, nanginginig ang buong katawan. Narinig niya ang pagkatok ni Dominic, malakas at desperado. Lizette. Mag-usap tayo, pakiusap. Buksan mo to. Tinatakpan ni Lizette ang kanyang mga tenga, ayaw nang marinig ang boses nito. Ang kanyang mga anak ay lumapit sa kanya, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Mama, sino po yung lalaki? Tanong ni Lia, ang bunso. Yumuko si Lizette at niyakap silang 4 ng mahigpit. Wala yun, anak. Isang masamang tao lang na naligaw. Hindi na siya babalik. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Sa labas, nanatili si Dominic. Paulit-ulit na kumakatok, paulit-ulit na tumatawag sa pangalan niya, hanggang sa ang kanyang mga sigaw ay napalitan ng mahinang pagsusumamo. Ngunit nanatiling sarado ang pinto ni Lizette. Maya-maya, may narinig si Lizette na isa pang boses sa labas. Isang boses na mas pamilyar at mas kinatatakutan niya. Dominic, iho. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Antonio Del Mundo. Sumilip si Lizette sa maliit na butas ng kanilang bintana. Nakita niya ang kanyang padrasto, si Antonio, na nakatayo sa harap ni Dominic. Ang mukha nito ay nagpapahayag ng pagkagulat, ngunit mayroong isang kislap sa mga mata nito na hindi gusto ni Lizette. Tio Antonio, narinig niyang sabi ni Dominic, ang boses ay muling naging malamig at formal. Nagkataon lang. May hinahanap lang akong kaibigan sa building na ito. Talaga ba? Sagot ni Antonio, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito sa pinto ni Lizette. Dahil ang stepdaughter ko ay dito nakatira. Baka siya ang hinahanap mo. Isang matinding takot ang bumalot kay Lizette. Paano siya nahanap ni Antonio? Ang tanging nakakaalam ng address niya ay ang kanyang ina, na matagal na niyang hindi kinakausap. Napagtanto niya na kahit anong layo niya, ang anino ni Antonio ay kaya pa rin siyang abutin. Hindi po, mabilis na sagot ni Dominic. Nagkamali lang yata ako ng address. Mauuna na ako. Umalis si Dominic ni hindi na lumingon pabalik. Naiwan si Antonio na nakatayo roon, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa pinto ng apartment ni Lizette na para bang kaya nitong tumagos sa kahoy. Kinagabihan, nang akala ni Lizette ay tapos na ang lahat, may kumatok sa kanyang pinto.
Dahan-dahan niya itong binuksan at ang kinatatakutan niya ay nasa harap niya. Si Antonio may dalang mga supot ng pagkain at laruan na may peking ngiti sa mga labi. Lizette, iha. Kamusta ka na? Sabi nito, itinutulak ang sarili papasok. Nabalitaan ko sa mama mo na dito ka na pala nakatira. Dinalhan ko ng pasalubong ang mga apo ko. Walang nagawa si Lizette kundi hayaan itong pumasok. Ang kanyang mga anak na natutuwa sa mga laruan ay agad na lumapit dito. Si Lizette naman ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang bawat kilos ng lalaki. Umupo si Antonio sa kanilang maliit na sofa. Ang lalaki na pala ng mga apo ko, sabi nito, ginugulo ang buhok ni Leo. Sayang at hindi ko kayo nakasama sa paglaki ninyo. Alam mo, iha, ang kumpanya ay nangangailangan ng mga masisipag na tulad mo. Bakit hindi ka umuwi sa Batangas? May magandang trabaho na naghihintay sa iyo roon. Mas magiging komportable ang buhay ninyo. Kinuha ni Antonio ang kanyang wallet at naglabas ng isang makapal na business card. Inabot niya ito kay Lizette. De Leon Agricorp. Pwede kang magsimula agad. Para na rin to sa mga bata. Hawak ni Lizette ang card. Ang pangalan ng kumpanya ay parang isang lason. Ang alok ni Antonio ay parang isang patibong. Ngunit tiningnan niya ang kanyang mga anak, ang kanilang mga damit na bahagyang kupas, ang kanilang maliit na apartment. Sa kabila ng pagtatrabaho niya, alam niyang hindi sapat ang kinikita niya. Ang alok na ito, kahit gaano pa kapanganib, ay isang pagkakataon para sa isang mas magandang buhay para sa kanila. Isang pagkakataon na napakahirap tanggihan. Ang biyahe pabalik sa Batangas ay ang kabaligtaran ng biyahe niya paalis 5 taon na ang nakalipas. Noon, sakay siya ng bus na puno ng takot ngunit may bitbit na determinasyon. Ngayon, sakay siya ng magarang sasakyan ni Antonio, napapaligiran ng ginhawa ngunit ang dibdib niya ay puno ng pag-aalinlangan. Bawat pamilyar na puno at lumang gusali na kanilang nadadaanan ay tila isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran at ng panganib na kanyang binabalikan. Para sa mga anak ko, bulong ni Lizette sa kanyang sarili, paulit-ulit na parang isang dasal. Iyon ang tanging bagay na nagpapatibay sa kanyang loob. Ang De Leon Agricorp building ay mas malaki at mas moderno kaysa sa kanyang naaalala. Dati, para sa kanya, ito lang ang lugar kung saan nagtatrabaho ang ama ni Dominic. Ngayon, ito ang kanyang magiging kulungan. Sa kanyang unang araw, pakiramdam ni Lizette ay isa siyang dayuhan. Ang mga empleyado, sa kanilang mga plansadong uniforme at propesyonal na ngiti, ay sumusulyap sa kanya. Ang bulong-bulungan ay hindi maiiwasan. Siya ang stepdaughter ng kasalukuyang presidente, si Antonio, ngunit inilagay sa isang simpleng posisyon sa accounting department. Isang posisyon na malayo sa kapangyarihan, ngunit sapat na malapit para mabantayan. Lizette, iha, ito si Imres Ramos, ang magiging head mo, sabi ni Antonio, ang boses ay puno ng peking kabaitan. Alagaan mo siya, ha? Pamilya iyan. Umiti lang si Lizette at tumango. Ang salitang pamilya, mula sa bibig ni Antonio ay mailasong hindi niya malunok. Lumipas ang mga araw na puno ng tensyon. Ginigising niya ang kanyang mga anak, inihahatid sila sa isang malapit na eskwelahan, at pagkatapos ay papasok sa opisina kung saan bawat kilos niya ay tila may nanonood. Ang trabaho ay naging kanyang kanlungan, ang mga numero at mga report ay walang emosyon, hindi nang husga. Sinubukan niyang ibaon ang sarili sa mga ito para makalimot. Ngunit paano siya makakalimot kung ang multo ng nakaraan ay nagtatrabaho sa iisang gusali? Isang hapon, inutusan siya ni Ref Ramos na magdala ng ilang folder sa boardroom. May mahalaga raw na meeting. Nagmamadali siyang kinuha ang mga dokumento at tinungo ang conference room sa pinakamataas na palapag. Kumatok siya ng marahan bago pumasok. Excuse me po, pinapadala lang po ni Ref Ramos. Natigil siya sa pagsasalita. Ang lahat ng miyembro ng board ay naroon, nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Si Antonio ay nasa pinakadulo, nagsasalita. At ang kausap nito, ang taong nakaupo sa kanyang kanan na may buong atensyon ng lahat, ay walang iba kundi si Dominic. Ang mundo ni Lizette ay huminto. Nag-angat ng tingin si Dominic. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng silid. Nakita ni Lizette ang pagkagulat sa mukha nito, isang mabilis na kislap ng emosyon na agad ding napalitan ng isang malamig at hindi mababasang ekspresyon. Mukha siyang mas matanda, mas seryoso.
Ang mga balikat niya ay mas malapad, ang kanyang tindig ay may bigat ng kapangyarihan. Hindi na ito ang binatang nangako sa kanya ng habang buhay sa ilalim ng puno ng niyog. Isa na siyang hari sa sarili niyang kaharian. Naramdaman ni Lizette na nanghina ang kanyang mga kamay. Ang mga folder na hawak niya ay nahulog sa sahig. Kalabog. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan at lahat ng mata ay napunta sa kanya. Namula ang kanyang mukha sa hiya. Pasensya na po, sabi niya, at mabilis na pinulot ang mga nagkalat na papel. Hindi na siya nag-angat ng tingin. Mabilis niyang inilapag ang mga folder sa isang maliit na mesa sa gilid at, nang hindi tumitingin kahit kanino, ay mabilis na lumabas ng silid. Nang makalabas, sumandal siya sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Ano ang ginagawa ni Dominic dito? Partner? Board member? Ang mga tanong ay bumara sa kanyang lalamunan. Lizette. Napatalon siya sa gulat. Si Dominic nakatayo sa kanyang harapan. Nakalabas na pala ito ng conference room. Sandali, sabi nito, ang boses ay mas mahina na ngayon, halos nagsusumamo. Umatras si Lizette. Itinuwid niya ang kanyang sarili at hinarap ito ng may malamig na tingin, isang tingin na pinraktis niya sa salamin sa loob ng 5 taon. Ano po ang kailangan ninyo, sir? Ang salitang sir ay tila isang sampal kay Dominic. Nakita niya itong bahagyang napangiwi. Huwag mo akong tawaging ganyan. Alam mo kung sino ako. Ang alam ko lang po ay isa kayong mahalagang tao sa kumpanyang ito, at ako ay isang simpleng empleyado, sagot ni Lizette, ang bawat salita ay may diin. Kung wala na po kayong ibang kailangan, babalik na po ako sa trabaho ko. Tatalikod na sana siya nang hawakan ni Dominic ang kanyang braso. Tungkol sa mga bata. Wala tayong dapat pag-usapan, putol niya, hinila ang kanyang braso palayo. Ang paghawak nito ay nagdulot ng isang pamilyar na kuryente na mabilis niyang pinatay. Hindi sila parte ng mundong ito. At hindi ka parte ng mundo namin. Pakiusap, lubayan mo na kami. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo nang hindi lumilingon, kahit paramdam niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanyang likod. Isang linggo pagkatapos ng insidenteng iyon, nagkaroon ng isang malaking pagtitipon para sa mga investor at empleyado ng kumpanya. Pinilit siya ni Antonio na dumalo. Kailangan mong makihalubilo, iha. Para makita ng lahat na pamilya tayo. Kaya naroon siya, nakatayo sa isang sulok ng malaking ballroom, hawak ang isang baso ng juice, pakiramdam ay mas lalo siyang naging dayuhan. Pinapanood niya si Dominic mula sa malayo. Ito ang sentro ng atensyon, kinakausap ng mga importanteng tao, tumatawa sa kanilang mga biro. Isang perpektong sisi. Paminsan-minsan, nagtatama ang kanilang mga mata, at nakikita ni Lizette ang frustrasyon dito bago ito muling ngumiti sa kausap. Nang akala niya ay ligtas na siya sa kanyang sulok, isang anino ang tumabon sa kanya. Isang babae. Matangkad, balingkinitan, at suot ang isang pulang bestida na sumisigaw ng kumpiyansa. Ang buhok nito ay bagsak at makintab, ang ngiti ay perpekto. Ang klase ng babae na nababasa lang niya sa mga magasin. Naglakad ang babae papunta kay Dominic na parang pag-aari nito ang lugar. Walang kahirap-hirap nitong isinukbit ang braso sa braso ni Dominic. Agad namang napunta ang atensyon ni Dominic dito, at isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiti na hindi pa nakikita ni Lizette mula nang magbalik ito. Isang ngiti na tila totoo. Para silang isang perpektong Perez. Ang hari at ang kanyang reyna. At pagkatapos, ang perpektong Perez na iyon ay nagsimulang maglakad. Papunta sa direksyon niya. Nanigas si Lizette sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Huminto sila sa harap niya. Si Dominic ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang babae naman ay ngumiti, isang ngiti na magalang ngunit may talim. Inilahad nito ang kamay. Hi. You must be Lizette. I've heard so much about you. Nanginginig na inilahad ni Lizette ang kanyang kamay. Ang kamay ng babae ay malambot ngunit ang hawak ay matatag. Hello po, ma'am. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ng babae. Oh, please. Call me Isabella. Isabella. Ang pangalan ay kasing elegante ng may-ari nito. Bumitaw si Isabella sa pagkakahawak at mas lalong isinukbit ang braso kay Dominic,
isang kilos na malinaw na nagpapakita ng pag-aari. Tumingin ito kay Lizette, ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ikinagagalak kitang makilala sa wakas, patuloy ni Isabela, ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may pahiwatig ng lason. Ikaw pala ang childhood friend ni Dom. Ang salitang childhood friend ay binitawan nito na may espesyal na diin, na para bang isa itong lumang laruan na natagpuan sa bowl. Hindi makapagsalita si Lizette. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Dominic. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Lizette, isang halo ng pagsusumamo at sakit. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, nagsalita na ulit si Isabela. Ang kanyang boses ay malinaw at mataginting, sapat para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Well, I'm glad we finally met para naman personal kitang maimbitahan. Humigpit ang kapit nito kay Dominic. Malapit na kasi ang engagement party namin. At syempre, bilang isang mahalagang tao mula sa nakaraan ni Dom, gusto naming nandoon ka. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Lizette. Engagement party. Ikakasal na sila. Ang lahat ng kakarampot na pag-asa na palihim niyang itinatago sa pinakasulok ng kanyang puso, na marahil ay may dahilan ang lahat, na marahil ay may babalikan pa, ay biglang nagdurog-durog na parang salamin. Ito na pala iyon. Ang katapusan. Ang huling pako sa ataol ng kanilang nakaraan. Napatingin siya kay Dominic, naghahanap ng kahit anong senyales na hindi ito totoo. Ngunit si Dominic ay nakayuko lang, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Ang kanyang pananahimik ay isang kumpirmasyon. Isang pag-amin ng pagkatalo. Isang peking ngiti ang pinilit na iguhit ni Lizette sa kanyang mga labi. Congratulations, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Sige, Ma'am Isabela. Sir Dominic. Pasensya na, kailangan ko na pong umalis. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Naglakad siya ng mabilis, palayo sa kanila, palayo sa tugtog, palayo sa mga nagtatawa ng tao. Palayo sa perpektong peres na sumira sa kanyang puso sa pangalawang pagkakataon. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang malamig na kwintas sa kanyang dibdib. Ang kwintas na may palawit na hugis araw. Ang kwintas na sumisimbolo sa isang pangakong matagal ng napako. Pagdating sa labas ng ballroom, sa isang madilim at tahimik na hallway, doon na siya napasandal sa pader. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi na siya si Lizette, ang matapang na ina. Sa sandaling iyon, siya lang si Lizette, ang babaeng muling iniwan at winasak. Hi, I'm Isabela Reyes, ang boses ng babae ay umalinggaw sa kanyang isip. At pagkatapos, isang mas masakit na salita ang sumunod. Dom's Fiance. Ang unang lugar na tinakbuhan ni Lizette ay ang banyo. Isinara niya ang pinto, nilock ito, at sumandal sa malamig na pader. Doon, sa wakas, pinakawalan niya ang isang hikbi na kanina pa bumabara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa salamin at isang estranghero ang tumingin pabalik sa kanya, isang babaeng may namumulang mga mata, magulong buhok, at isang ekspresyon ng ganap na pagkatalo. Fiance. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isip, mas malakas pa sa tugtog na nagmumula sa labas. Hindi lang ito isang nobya. Isa itong pangako. Isang kinabukasan na binuo na ni Dominic kasama ang ibang babae. Isang kinabukasan kung saan siya at ang kanilang 4 na anak ay wala ng lugar. Ang lahat ng kakarampot na pag-asang palihim niyang inalagaan, na baka may mas malalim na dahilan ang lahat, ay biglang naging abo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Galit ang pumalit sa sakit. Galit sa sarili niya. Bakit pa siya umasa? Matapos ang 5 taon, matapos siyang iwan sa dalampasigan, bakit may isang parte pa rin sa kanya na kumapit sa isang pantasyang matagal ng patay? Nag-ayos siya ng sarili. Pinunasan ang mga pisngi, inayos ang buhok at huminga ng malalim. Lumabas siya ng banyo na may bagong maskara, isang maskara ng kawalang pakialam. Ngunit nang makabalik siya sa ballroom, ang unang taong sumalubong sa kanya ay si Antonio. Lizette, iha, sabi nito, ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Nakita ko ang nangyari. Nakita kitang kinausap nila. Hindi sumagot si Lizette.
Itinuon na lang niya ang tingin sa malayo. Isang magandang babae si Isabela, hindi ba? Patuloy ni Antonio, na para bang nagbabahagi lang ng isang simpleng obserbasyon. Mayaman, edukada, makapangyarihan. Sila ang bagay. Sila ang nabibilang sa mundong ito. Huminto ito at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Ikaw, ihatayo iba ang mundo natin. Kaya huwag mo nang saktan ang sarili mo sa pag-asa. Ang bawat salita ni Antonio ay totoo, at iyon ang mas lalong nagpasakit. Alam mo, may ipapakilala sana ako sa iyo ngayong gabi, sabi ni Antonio, binabago ang usapan. Si Richard. Anak ni Amy Itan, isa sa mga pinakamalaki nating investor. Isang mabait na bata. Gusto kanyang makilala. Yumiling si Lizette. Tiyo, wala po ako.